Sa pension booster o ito yung tinatawag before na voluntary pension booster or the new voluntary provident fund. Dumami na po yung pangalan niya. Pero ngayon, dun lang tayo sa isa, the pension booster na lagi nyo pong nakikita sa lahat ng sulok ng ating My.SSS account. So, who are covered? Open to all SSS registrants and SSS members. So, pwede siya sa kahit ano, pwede siya sa employed, self-employed, voluntary, and OFW members. Ano ang difference nito sa mandatory program kanina? Regardless of MSc level and with no final claim. So, kung maaalala nyo kanina, ang sabi doon sa mandatory program is kailangan umabot ang ating mga miyembro sa 20,000 MSc or more than the 20,000 MSc para maging mandatory provident fund member. Ito kahit ano MSc, kahit nandoon ka sa pinakamababa, so sa ngayong 2025 we have the 5,000 MSc, kahit nandoon ka lang sa 5,000 MSc, pwede kang maging membro o pwede kang maging part nitong programa na to. Or syempre kapag nasa mataas ka, ganun din at pwede kang maging member and with no final claim. When you say final claim, so dapat hindi ka pa nakapag-file ng regular SS na retirement, the total disability, and in case of death, so we have the death claim. So, di ba, mas pinaluwag itong programa na to. Then, how to enroll? So, enrollment shall be done online through the My.SSS portal. So, ini-encourage natin lahat ng ating mga miyembro at yung mga kakilala ninyo for, na wala pang online. So, sa My.SSS portal or wala pa silang account, ay kailangan magkaroon sila para naman maging updated sila doon mismo sa mga, lalo na yung contribution ninyo, at least na monitor nyo yung mga contribution nyo or ano pa, kung meron pa bang kulang or kung meron ba kayong na-miss or meron bang update si SSS. So, kaya dapat tayo ay mag-register dito. Then, during the SSS number application. So, first, para sa mga SSS member na, so paano tayo mag-enroll? How to enroll in Voluntary Pension Booster as member. So, makikita nyo dito sa dashboard, no? So, mag-sign in lang tayo. So, just type your user ID and your password, then mag-sign in lang tayo dito sa www.sss.gov.ph. Then, once po nakapag-sign in na tayo, makikita nyo under the services, makikita nyo meron nakalagay dyan na voluntary pension booster. So, kapag hindi ka pa member or hindi ka pa nakapag-enroll dito sa pension booster, kapag kinlik mo to, lalabas dito is enroll to pension booster. Kapag naman, kunwari, enrolled ka na, kahit na wala ka pang contribution, pagbukas mo yan, makikita mo yung makikita kayo ng statement of account, no? So may contribution o wala kang contribution, statement of account ang inyong makikita doon. So makikita nyo yung mga updates. Then, so paano pa mag-enroll? So pag galing nyo dito, pag click nyo na yan, so makikita nyo na view terms and conditions. So, kailangan natin i-accept. Pag hindi po natin in-accept ang terms and condition nitong programa na to, ay hindi po tayo ma-enroll. So, kapag kinlik nyo yung I do not accept, babalik lang po tayo dun sa unahan. So, makikita nyo dito sa upper part, mayroon tayong note na SS member is eligible to enroll in voluntary pension booster. Sa ngayon po, baka magkaroon ng confusion. Nakikita nyo pa is voluntary pension booster. Sa ngayon po, yan po ang lumalabas. Pero by next month or so, ma-change na po yan to pension booster alone. So, view terms and condition, i-accept natin. Then, pag accept natin, makikita nyo. So, dapat makita nyo itong congratulatory pop-up message natin na kayo po ay nakapag-enroll na dito sa ating program. Okay? Then, para naman doon sa SSS registrant, so ibig sabihin, kumukuha pa lang sila ng SS number. Ito, nabanggit na rin po kanina ni Sir Jeric, no? Paglulabas ng SS number, so makikita nyo yan dito, meron tayong notification dyan na nagsasabi na
save more to earn more under our Wish Plus. Sa ngayon po is Wish Plus pa ang lumalabas program. For more information, so click here. And then required po ito. So mapapansin nyo, hindi kayo makakalabas doon sa mismong page na yon kung hindi po kayo magki-click. Pero hindi naman natin pinipilit na kailangan kailangan makapag-enroll po kayo. So, it's up to you kung ano po yung nararamdaman nyo during sa pagkuha ng SS number. So, kung if you wish naman na mag-enroll na ng ganito kaaga, click nyo lang po yung yes. And then, para naman sa hindi pa, so click nyo lang po yung maybe later. So, okay. Then, ito yung marami nagtatanong. Baka naman mamaya mahal yan. Baka naman mamaya hindi naman kayang i-afford ng isang ordinaryong Pilipino. Yun ang lagi nating naririnig. So, it, so how much is the contribution? So we have the minimum contribution is 500 per payment. Then no maximum amount. So ibig sabihin kung magkakaroon kayo ng transaction ng payment dito sa ating pension booster, ang pinakamababa po natin na pwedeng i-generate or bayaran, generate na PRN is 500 pesos po. Then no maximum amount. So ibig sabihin, kung ano po yung kung ano po ang pera nyo ngayon, ay pwede nyo pong i-contribute yan dito. So pwedeng yung iba, meron tayo 500 pesos, meron tayong 1,000. Yung iba naman is meron silang malaking savings and then mas nakita nila na mas may potential na mas malaki ang income dito kaysa dun sa ini-investan nila. So yung iba naman is nagpapadala po or nagko-contribute dito ng medyo malaki. Let's say we have 500,000 and more. Sinasabi natin na walang maximum amount. Pero ang pagbabayad po ay depende po ito sa mga payment partners natin. So, for example, kung magbabayad tayo through GCash. Sa GCash po kasi ay depende po ito sa ano bang tawag doon? Kung ano yung ginrant sa'yo ni GCash kasi merong mga eligibility something doon eh. So, for example, kapag ikaw ay isang ordinary saka lang na ordinaryong GCash user, ba yan, nabulol na, pwedeng i-grant ka lang ni GCash ng pwede kang mag-contribute sa ganito ng 50,000 to 100,000. Tapos meron naman sa mga bayad centers, ang pwede lang nila makuha per transaction is up to 200,000. Yun lang po ang nagiging limit natin. So, pero yung iba naman, ang ginagawa, since kunwari, ang malapit lang sa kanila is yung mga bayad centers and then lumalabas is 200,000 lang per transaction. Minsan, ang ginagawa po nila, it's either nagbabayad sila every day, minsan naman may nagbabayad ng morning and afternoon. As long as nakapag-generate po sila ng PRN, pwede po kayong makapag-contribute dito. So, yun lang ang nagiging limit natin para do sa no maximum amount na tinatawag. Pero dito sa SSS tellers, kung minsan ang gagawin ninyo ay mayroon naman kayong kapitbahay na SSS branch na mayroon naman tellering facility, so pwede kayong mag-contribute doon. So kung mayroon kayong, kunwari, ang gusto nyo i-contribute is 600,000, and then dito sa ating tellers lang po ay chine-check lang natin na dapat ang mga members na nagbabayad ng 500,000 and up ay dapat po ay naka-manager's check. So ito po ay tatanggapin dito sa ating tellering. Okay. Then, how to settle payment? So, contributions may be made anytime using PRN. So, yun lang po ang tatanggapin nating contribution. So, dapat nakakapag-generate po tayo ng PRN nitong pension booster. Then, meron lang tayo ditong conditions na kapag employed member ka, so pwede kang mag-contribute. Pero ang titignan natin ay dapat din, syempre dahil employed ka, mas maganda na updated ang contribution mo from your employer. So, ibig sabihin, ang tinitingnan natin, wag na mag-generate employed member, dapat ang nakikita natin has at least one posted contribution in the last 3 months. So, today, for example, today is January. So, titingin lang tayo the last 3 months. So, meron tayong December, November, and October. Ideally, dahil employed ka, dapat ngayon ay 3 na yung contribution mo. So, October, November, December, dapat meron na yon kasi 31 na ngayon. So, dapat din na kayo umabot ng February. Kasi
ano na yon. So, tapos na yung deadline ng payment ng contribution. So, kung makita mo na tatlo ay may posted dyan, ibig sabihin, updated ang employer mo. Congratulations. So, kapag naman ang nangyari is meron siyang isang contribution, yun din ang maganda kasi mamomonitor mo kung talagang nagko-contribute yung mga employers, di ba? So, basta ang titignan lang natin doon sa October, November, December, dapat meron at least one posted contribution doon. Okay? And then for self-employed, voluntary, and OFW members, has a contribution for the current applicable month. Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, dalawang way ka pwedeng mag-contribute. Unang-una, kunwari ngayong month ng January, wala ka pang contribution sa regular program. Kung wala ka pang contribution sa regular program, para makapagbayad ka ng pension booster, ay dapat meron ka din i-contribute para sa regular program. So, pwede mo i-generate sila parehas. So, for example, gamitin na natin yung table natin para sa taon na to. So, ang gagawin mo lang is, sabihin natin, doon ka lang muna sa sabihin natin na doon ka sa 5,000 MSC. So, from the 5,000 MSC, i-drag mo yun doon. So, pagkuha mo ng 5,000 MSC, sa ilalim nun, meron tayong pension booster. Kailangan mo maglagay ng amount. Then, generate the PRN. Pero kung, for example, yun yung una. Yung pangalawa naman is, kapag meron ka ng contribution sa regular program, so may posted ka na, and then gusto mo magbayad ng PRN, ang gagawin, gusto mo magbayad ng PRN, gusto mo magbayad ng pension booster, di ba, nalito na ako, ng pension booster, ang gawin mo lang is mag-generate ka ng pension booster alone lang kasi meron ka ng contribution sa regular program. So, yun yung sinasabi na kailangan sa current applicable month ay meron kang posted na contribution or meron kang contribution sa regular program. So, syempre, ini-encourage natin ang ating mga members na kailangan active din po tayo sa regular program. So, hindi lang doon to sa mga provident funds natin. Remember, yung regular program natin ay may 7-in-1 agad na benefits kayong makukuha. Okay? So, ito yung example natin. So, makikita nyo ito, the generate PRN sa ating my.sss account. So, makikita mo yan, generate. So, for example, voluntary member ka. So, click mo yung voluntary member. And then, una, kung ikaw ay meron ng contribution sa regular program para sa January, so ang babayaran mo na lang is pension booster. Ang gagawin mo lang, ito pong naka-box ng red, i-click mo lang yan, na ibig sabihin, ang babayaran mo is pension booster only. And then, after mo i-click yan, maglalagay lang po tayo ng amount sa ilalim, then generate. Then, kung hindi naman, so, kung magbabayad ka kasama ang regular program, so ang gagawin, you don't need to click the pension booster only. So, ang kailangan mo lang ay select ka lang dito ng premium, magkano yung binabayaran mong MSC. So, ilagay mo lang dyan and then maglagay tayo ng amount sa pension booster, then automatic magka-calculate yan. Then, yun na yung, then generate. Then, punta na tayo sa pinakamalapit na payment partner ni SSS. Or, kung meron kayong mga online, okay din yon para less din ang paglabas natin. Okay? Then, ito lang, where to pay. So, ito yung mga, natin, payment partners natin. Okay. Next, nagbayad na ako, ma'am. So, paano ko malalaman kung na-post ba yung contribution ko? Saan po ba siya mamomonitor? Kumikita ba ito? So, ang gagawin niyo lang ay pupunta lang po kayo doon sa information, the member details. Pag-click nyo ng member details, makikita nyo yung my contribution. So, makikita nyo dito, monthly contribution sa taas, monthly contribution. Ito yung sa regular program. Then, we have the SAVM contribution. Then, we have the FlexiFund. Ito, alam nyo naman, para doon sa mga merong kamag-anak or kung FlexiFund member kayo, ito po ay i-join natin doon sa pension booster sa future. Magkakaroon po tayo ng transition program together with the Peso Fund program. Then, ito yung makikita nyo, yung kanina, we have the mandatory. So, dito pa nakalagay pa is mandatory pension booster, pero mag-change din po ito. So, we have the mandatory pension booster. So, kung gusto mo makita yung contribution mo together with the earnings,
lalabas po yan dito sa right side niya. And then we have the voluntary pension booster or yung pension booster. Then lalabas po dito yung, o, di ba? Then lalabas po dito yung statement of account. So makikita nyo, kailan kayo nag-contribute, and then magkano yung kita niya. Para po doon sa mga members na nito, so kung mapapansin nyo, yung mga mandatory provident fund, ito po sila ay meron ng income na nagre-reflect. Si pension booster po ay susunod na siya na magkaroon ng na makikita niya na din yung income niya. Meron lang tayong mga tinatapos pa dito sa mandatory program. Okay? Pero if ever po na talagang gusto nyong makita yung latest na kinita ng inyong mga contribution or inyong mga investment, kung hindi nyo po nakikita yan dito, pwede kayong mag-reach out sa amin dito sa Voluntary Provident Fund or the vpfd@sss.gov.ph. Then for benefits, so sa ngayon po, based on our existing guidelines, dito po sa benefits natin for the pension booster, ang pagkuha po pa lang ay lump sum. So in short, ang tinitignan natin is, kunwari nag-file ka na sa regular program, and then ilalabas na natin itong pension booster mo. Ang gagawin lang natin is kukumputan lang natin yun. So kukunin natin your total accumulated account value, your contribution, plus the net of investment income. So kung ano yung total nun, yun po ang makukuha ninyong benefit and shall be paid in lump sum at the same time as the initial final benefit claim in the regular SSS program. So sa ngayon po ay nire-release namin ito lump sum. Pero sa future po, yung future na yun ay sobrang near na. So the second quarter or the third quarter, magkakaroon na rin po tayo ng option dito sa pension booster na katulad doon sa mandatory na meron ng chance ang ating mga miyembro na gawing pension itong program na ito. And then pwede rin siyang magkaroon ng option na merong portion dito na lump sum and then yung portion ay gagawin niyang pension. So, antayin lang po natin yung mga announcement ni SSS gamit ang mga social media sites kapag po nag-update na tayo dito sa pension booster. Then, who are the beneficiaries? Same with the mandatory provident fund. So, ang beneficiary natin dito sa pension booster are same sa beneficiary na listed under the members regular SSS program. So, sino yung nakakuha sa regular program? Sila rin po ang makakakuha dito.